Samantala, balikan natin ang sunog sa port area sa Maynila kung saan nasa 300 pamilya ang apektado. At naroon pa rin para sa unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, narito ako sa bahagi ng port area sa Maynila kung saan nasunog ang nasa 200 bahay kanina. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog. Narito ang aking report. Ganito kalaking apoy ang inabutan ng mga bombero sa bahaging ito ng port area sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Dahil pawang gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa inakyat ito sa Task Force Alpha. Hindi bababa sa 25 truck ang kailangang rumesponde. Karamihan sa mga residenteng nasunugan, wala halos na isalbang gamit. Tulad ng 45 years old na si Riza na natutulog na noong mga oras na magsimula ang sunog. Kwento niya, wala silang supply ng kuryente mula pa alas 2 ng hapon kahapon. Kababalik lang daw ng kuryente nila ilang minuto bago nagsimula ang sunog. Tapos bigla-bigla na lang po na nagsigawan na sila na may sunog na daw. Kaya ni gamit, wala po kaming naisalbang gamit. Sobra po, bigla-bigla lang po. Paglabas po, grabe na yung init, kaya takbuhan kami. Kasama niyang lumikas ang ilang kaanak na pansamantalang tumutuloy sa kanyang bahay at papunta na ng Saudi Arabia sa katapusan ng Abril. Mabuti na lang daw at hindi nadamay sa sunog ang kanilang mahalagang dokumento. Ang 18 years old naman na si Lalaine nakatambay sa kanto ng sumiklab ang apoy. Malaki, parang iperno. Yung tabi-tabi ng bahay, doon daw nagsimula yung sunog, tapos lumaki. Habang ang karamihan ay abala sa paglikas, ang lalaking ito naman sumasalisi raw sa mga bahay na walang tao ayon sa mga pulis na humuli sa kanya. Huwag ka magbibidyo. Tumulong lang po. May ilang residente rin umano ang binasag pa ang windshield ng fire truck na ito sa hindi pa malamang dahilan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa mabababang kable na nakahambalang sa lugar. Gayun din ang kakulangan ng supply ng tubig kahit pa maraming bombero ang rumesponde sa lugar. Ang ilang bombero kumuha ng supply ng tubig mula sa mga tubo sa lugar. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 200 bahay ang natupok ng apoy. Hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga host is sobrang sisikip din po. 300 families po ang affected. More or less 1,000 individuals din po. Wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa sunog. Patuloy na inaalam kung magkano ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at kung ano ang sanhi ng apoy. Ivan, as of 6:59 AM kanina, tuluyan ng naapula ang sunog dito sa bahagi ng port area. Pangunahing kailangan ng mga residenteng nasunugan dito ay malilinis na damit, mga underwear at mga hygiene kit. Live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.